kaunlaran ay ang aming kaligayahan. Kasama po dyan si Congressman Lord Alan Velasco. Press be with you, the Governor's Hour. At ngayon, narito sa programang The Governor's Hour, si Governor Presby Velasco Jr. Maraming salamat, kapatid na Rick, at katulad po ng dati mga kaibigan, nandito po si Governor Presby with you. Katuwang po natin, kasama palagi ang malakas na suporta ni Congressman Lord Alan Velasco at si Vice Governor Lynn Angeles. At kasama po natin, of course, sa Radyo Santa Cruz, si kapatid Rick Pelago, si Sunshine Grace, and of course, ang ating action man, ating napakagaling na OIC sa PYDO, si John De Los Reyes. So, Martes na naman po, December 5. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Ito po ang Governor's Hour. So, kamusta po kayo mga Santa Cruzin, mga Torioseño, mga Bistan, mga Gaseño, mga Buaqueño at Mugpugueño. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. So, katulad po ng dati, magpugulat po tayo. Nung November 28 Tuesday, ay nagkaroon po tayo ng Federation Convention ng BNS, Barangay Nutrition Scholars sa MSC Gymnasium. At nagkaroon po ng tema, Healthy Working for All is Always Available. At nagsalita po tayo doon at nagbigay din po tayo ng honoraria sa ating mga BNS at laki po ng tulong ng ating BNS. Ilalim po ng magandang leadership ni Ruby Apiag at ang dami pong awards na hinawat ng ating Provincial Nutrition Office. At dito naman ho ay nagkaroon din tayo ng payout sa Dolly Tupad, 380 po sa Ilaya 1, Ilaya 2 at Poblasyon. At dito naman po sa Binavista, nagkaroon din po ng payout, 530. Ano po? At nagkaroon din po ng program para sa SPES o Special Program for Employment of Students. Ganyan po tayo. Nakatutok po tayo ng malaki sa ating mga estudyante. So, yan po ang suporta po natin sa ating mga estudyante, ang SPES. Ano po? Meron po tayo mga financial assistance. At distribution po ng educational assistance po sa Convention Center, 825 po ang binigyan po natin. Tuloy-tuloy po, umaagos po ang atin pong mga benepisyo at ayuda sa tulong po ni Congressman Lord Alan Velasco, si Congressman Lab. At nagkaroon po ng taking ang ating provincial SK Federation officers. Ang naging pangulo po ay si Bertinos Valencia at siya po ay magiging bukal din, kaya po ang papalit sa kanya sa Torrijos ay si Chairman Pimentel. Ano po? At sa 1 p.m. mo, Gasan Dolly Tupad, nagkaroon naman po Barangay Dili, 843. Naku, ang dami po natin talaga natutulungan sa Dolly Tupad. Maraming salamat po, Provincial Director Philip Alano, at ang ating napakagaling na Secretary Benny Laguesma. Maraming salamat po sa lahat ng tulong. Ano po? At meron naman pong Dolly Tupad sa Mugpog, 1,147 po. Ang dami, ano po? Mugpog, Covered Court at Laon. And then sa Buwak Dolly Tupad payout, sa Seaside po, Car Park, ay nagkaroon po 742 ang payout. Dami po nating nabibigyan ng trabaho. Salamat din po kay Congressman Lord Alan Velasco. At nagkaroon din po ng orientation sa Special Program for Employment of Students. Ayun na naman po, tuloy-tuloy po ang pagbibigay natin ng suporta sa mga estudyante. Noong Wednesday po ay nagkaroon din ng Dolly Tupad payout sa Laon. So tuloy-tuloy po ito, ang dami-dami po kasi. At nagkaroon po ng oath-taking ang Board of Directors sa Marinduque Water District. Ano po? Ito po ang hahawak ng ating water supply sa dito sa bandang Santa Cruz at later ay sa Buwak area. At Buwak Dolly Tupad payout sa Car Park po ay nagkaroon naman ng payout. At sa Binavista, nag-o-taking naman po yung mga newly elected na mga barangay officials. Ano po sa Binavista Covered Court. Congratulations po sa ating 15 na mga barangay officials. At noong November 30 po, ay nagbigay na naman tayo ng Dolly Tupad payout, 689 po
sa Aturan Covered Court. At sa Santa Cruz din po, sa Mungpong, nagkaroon po ng 60 na payout. At doon din po sa Torrijos, Doli Tupad sa poblasyon, 748 po ang ating binigyan ng bayad sa kanilang patrabaho sa Doli Tupad. Ano ho? At nagkaroon naman po tayo ng orientation sa Special Program for Employment of Students. Nakatutok po tayo sa mga estudyante. At nagkaroon po ang first anniversary celebration ng Marinduque Hemodialysis. Diyan po sa likod ng Provincial Hospital. So 1 taon na po at congratulations po sa Rotary Club of Marinduque North. Headed po ng Pangulo nila yun, si Rolly Bilar. At salamat din po kay Eva Mandia at lahat po ng mga past presidents na tumulong dito sa Hemodialysis Center. Ano po? Tapos po nagkaroon po tayo ng meeting sa ASF. So ang Santa Cruz po, Torrijos at Binabista at Gasan ay ASF free. Ang Buwak at Mugpog na lang po ang iniintay para ma-declare po tayo province-wide ASF free. At nagkaroon din po ng meeting yung Water District at pinag-usapan po yung project sa Santa Cruz na malapit ng Ididing para magkaroon po kayo ng tubig dyan, mga taga Santa Cruz. Yan po ang ating legacy para sa inyo. Ho? At nung 11 o'clock ho, nagkaroon naman sa Bagong Silang ng payout, 680 naman ho, kadami-dami ho. At dito naman sa Tawiran, nagkaroon po ng 344 na payout. So yan ho, ay ang dami ho nating natutulungan. Tuloy-tuloy ho ang pagbibigay natin ng trabaho, dami-dami na ho nabibigyan. Noong December 1 ho, ay nagkaroon ho ng lecture series sa mental health sa Convention Center para po sa mental health. Ano po, minsan po nagkakaroon tayo ng problema sa ating mga pag-iisip dahil sa mga problema nating na-experience sa buhay ngayon, no? Dahil mahirap ang buhay. Ang tema ho ay support ng matatag, Batang Panatag Project. And then nagkaroon ho ng distribution ng food commodities to indigent pregnant women. Tagasan ho ay 25. Tapos ho, distribution of food commodities to indigent pregnant women sa Binabista, 25. Nagbigay din ho ng food commodities to indigent pregnant women, 25. At nagkaroon ho ng Paskuhan sa Gasan. Congratulations ho, Mayor Rolly Tolentino. At noong December 2 po, ay nagkaroon po ang Morion Matikas Eagles Club second founding anniversary and the Christmas party. Ano? So, congratulations po sa mga kuya natin, mga Eagles po. Mabuhay po kayo. And then, fourth quarter RDC meeting po ay umattend po si Governor sa Heritage Hotel at pinasok po natin yung mga proyekto para sa Marinduque. No? At noong December 4 po ay nagkaroon na naman po ng MAC Katlong Ulat ang pamumuno at paglilingkod. So congratulations po kay Pangulo Dodi Solueta. Magiging university na po ito. At nagkaroon po ng DICT at United Nations Development Program Ceremonial Turnover sa Governor Sol. Salamat po, Secretary Ivan Uy. Kasama ko po yung sa Supreme Court, si Secretary Ivan Uy. Yan, lakas po ng suporta sa atin. No? At nagkaroon din no, ng MSC 2023 Multi-Stakeholders Forum. So, discuss po natin ang patutunguhan ng MSC at paano pa po makakatulong na malaki sa ating mga kababayan sa Marinduque. At nagkaroon po nitong Lunes ng ngayon ho, kaninang umaga ay nagkaroon ho tayo ng cooking competition na coco-based. Ano ho? So, ini-encourage po natin yung mga pagkain na may coconut at patuloy po ito na magsagawa tayo ng mga recipe at para po tayo ay makilala sa mga pagkain na may gata o hinahaluan po ng coconut. Ano ho? At nagkaroon po tayo ng senior payout sa Taytay, Napo, Masalukot, Taytay Covered Court, 297. Tapos po dito sa Tugos, Duyay,
Nasa Tugos Covered Court, 243. Sa AIC Senior Citizen Payout, Hinapulan po, Covered Court. Nandiyan po tayo. At nagkaroon din po ng meeting ang Provincial Technical Employment Skills and Development Committee at Presbila Butterfly Convergence Meeting. So, nakakatuwa po at lumalakas na po ang ating butterfly industry at marami na po tayong na-train, marami na po nabigyan ng butterfly cage, kaya marami na po tayong supply ngayon ng butterfly. At nagkaroon din nun ng outreach program and feeding program dyan sa Makapuyat National High School. Nagkaroon din ho ng payout sa senior citizens sa Mainhin Covered Court. Nagkaroon din ho ng payouts ng AIC sa senior citizen sa Bantay Covered Court. At nagkaroon din ho ng AIC sa senior citizen payout sa Morales Covered Court, 270 po. Galing po yan sa Alobo, Tagum at Morales. Andyan din po yung AIC senior citizen payout sa Tawiran, Tamayo, Banugbog, Pantayin, Didilla, Bagitirin. Yan po sa Tawiran Covered Court, 301. At dito naman po sa AIC payout ho sa Laypay Covered Court, 155. At dito po sa Bamban Covered Court, AIC payout, 24. At dito po sa Buyabod Covered Court, 234. At dito po sa kaninang hapon, nag-meeting po ang Provincial Solid Waste Management Board. At pinalakay po natin mga problema sa basura. Ano ho? At itong hapon, nag-payout naman ho sa Tansa, sa Maligaya, sa Tabi Covered Court, 343. At nagkaroon tayo po ng dialogue sa mga Santa Cruz Barangay Captains. At nilahad po natin yung mga problema, nilahad po nila yung problema nila. At pinag-aralan po kung paano mabibigyan ng solusyon. Ho? So, marami po tayong pinanukala sa kanila. Yung ating mga stray dogs ay kailangan na pong maibalik sa mga may-ari. Yung ating pong mga basura ay kailangan pong ayusin sa bawat barangay. At ang 3 p.m. po ay nagkaroon ng payout po dito sa Kawit, sa Amingon, Bambangalon, Mercado, 241 po. Sa COVID po ay zero COVID po tayo, pero ang sinasabi ng mga kababayan ay medyo delikado ho ang COVID at parang bumabalik. So kung may kaharap po kayo na mga inuubo o may lagnat, may sipon, lumayo-layo ho kayo at delikado ho. Delikado na baka kayo ay maapektuhan. So ganun nga po ang ating dapat gawin at yung pneumonia ho ay merong outbreak sa ibang bansa. So magpa-anti-pneumonia kayo na shot. Meron din yung anti-flu na vaccine. Pwede ho kayong magpaturok ho. So yan ho ang ating ulat at napaka-busy po natin. Sabay-sabay na po yung mga payment. So tawagin po natin si Dranred para po sa kanyang report sa mga hiling po na tinanggap natin sa ating mga kababayan. Sige, Dranred, take it away. Maraming salamat po, Governor, at magandang hapon po sa ating po lahat. Ako po ulit ito, si Dranred de los Reyes po, ang inyo pong Action Officer para sa inyo pong paboritong programa tuwing Martes ng hapon. Ang Press Video, The Governor's Hour po. So, nandito po ako muli para po ibahagi po ang ating pong mga nagawa pong accomplishments regarding po sa mga concerns na ating pong natanggap nung nakaraang linggo. So, yun po. At medyo, kung mapapansin nyo po, ay medyo iba lang po yung boses natin dahil nagkasipon at saka po ubo. Pero nevertheless ho, ay yun po naman pong mga concerns po na naisanggunay po sa atin noong November 28 ay atin pong natugunan. So, unahin na ho natin yung concern ho ni Sir Jomer D. Ng Maharlika Santa Cruz po. So, bali ito po, ang suggestion na po ay regarding po naman sa tourism. So, magkakaroon ho ng floating restaurant sa Bitik or Bitik River Cruise.
habang nakain daw ho yung turista ay may maganda daw hong may mga nagagitara po para doon po para magkaroon ho ng magandang ambience ito pong naturang lugar. So ang ginawa ho natin dito ay inalign ho natin ito sa tourism office. Nakipag-ugnayan po tayo sa tourism office po sa pangunguna po ni Sir Rino Labay po. At yun pong ating tourism plan po ng 2024 po ay chinek natin kung kasama po itong suggestion ni Sir Jomer. So, ayon naman po sa tourism ay ito po ay nakasama. So, kailangan lang ho nating i-implement ito by next year or hanapan ho ng pondo. So, bali, i-coordinate ho natin or i-close coordinate po natin sa ating pong tourism para po matutukan po itong suggestion. Ano po? Galing po kay Sir Bernardo Rohel ng Mongpong Santa Cruz. Hirap daw po siyang mag-ulan ng baka at siya daw po ay na-stroke. So atin hong tinawagan ng office po ni dati pong ASIC, Sir Ed De Luna ng Provincial Agriculture Office po para i-coordinate po natin ang pag-surrender po ng ganitong baka dahil hindi na siya maulan ng ni Sir Bernardo po dahil siya po ay nagka-stroke. So binigay ho natin yung number po ni Sir Bernardo para ho matawagan ho siya ng agriculture para ma-coordinate ho kung paano surrender itong baka po na kanya pong inaalagaan. So, bali ito pong condition naman ni Sir na may kinalaman ho sa kanyang health po. Bali, na-stroke ho siya. So, kailangan ho natin siyang bigyan ng medical assistance. Binigyan ho natin siya ng mga requirements na pwede ho niyang ipasa or ng kamag-anak po niya. Dito po sa tanggapan po ng ating butihing Governor Presby Velasco para po ma-submit ho sa amin at magabayan ho natin, mabigyan ho natin ng medical assistance. Ano po? So, ganoon nga po ang nangyari at naintay ko nga lang po yung mga kamag-anak or yung kamag-anak ho niya na pumunta po sa aming tanggapan. So, bali ito pong kasunod na concern, si Sir Hani Hulaw po ng Tawiran Santa Cruz ay siya ho ay nagbabaka sakali na matanggap sa trabaho. So, atin po siyang nakausap at binigay rin ho natin yung kanya pong contact details as instructed by our governor po ay atin po siyang ni-refer sa tanggapan po natin sa LMD Peso kay Ma'am Alma Timtiman po. Ibinigay ho natin yung kanya pong contact number at saka po yung kanya pong details sa tanggapan po ni Ma'am Alma para if ever po na merong magmamatch na work po base sa qualification po niya ay matatawagan ho siya. Ano po? So, ito pong kasunod na concern naman ay si Sir John Mar Calvendra po ng Balii, Santa Cruz. Siya ho ay nahingi ng kalabaw. So, lahat ho ng mga kababayan ho natin, itong mga nakaraang linggo po na nahingi ng kalabaw. Kinuha ho natin yung mga contact details at atin hong sinama sa listahan. Pero yun pong pag-distribute kasi ay naghahintay pa rin ho tayo ng mga stocks para ho dito sa mga kalabaw at saka po sa iba pong mga livestock nating pamigay. Ano po? So, konting hintay lang ho at itatry ho natin na abisuhan po kayo agad once po na dumating na po itong mga livestock. At ayun. So, may isa pa pong concern. Ito naman po ay si Kuya Aguila ng Aturan, Santa Cruz. So, nagpapasalamat po siya sa sports activity na Presby Cup dahil ito daw po ay malaking hudyat para sa mga kabataan upang mag-focus sa kung saang sport sila mahusay. So, ito po, para po sa karagdagang information ng ating po mga kababayan at lahat po ng nakikinig po ngayong hapon, ang Presby Cup po ay first biggest intertown sports competition simula po noong 2018. Ito po ay sa pangunguna syempre at initiative po ng ating Tatay Governor Presby dahil ho nagkaroon ng pandemic nitong mga nakaraang taon. So wala hong engagement ng mga kabataan. Kaya ho si Tatay Gov Presby kasama ho si Congressman Lord Alan Velasco at si PA Mike Velasco po ay nag-conduct ho or nagplano po nito sa pamamagitan ho ng aming office, yung Provincial Youth Development Office po. Kasama ho namin dito ang SK para po ilatag po itong ganitong mga importanteng youth sports activity po para sa ating mga kabataan. So yun po at makakaasa po kayo na sa mga susunod pong taon ay mas lalawak po at patuloy po naming pag-iibayuhin ito pong mga ganitong activity. So yun lamang po Gov at maraming salamat po.
Salamat, Randrev, at napakaganda ng ating sagot sa mga hiling at paghanap din ng mga solusyon sa kanilang mga nilalapit na problema. So, Sunshine, pwede na tayo mag-accept ng tawag o mga text messages ay pwede nating tignan yan. Okay po, maraming salamat po Tatay Gov at magandang hapon po sa lahat ng ating mga taga-subaybay dito po sa radyo natin Santa Cruz. Tayo po live na napapanood rin sa Facebook page ng radyo natin Santa Cruz, Marinduque. Ayan, kumusta po kayo ngayong hapon at sa mga meron pong gustong itanong ay open na po yung ating linya. Pwede na po kayong tumawag sa 0961 432-4436. Ulitin po natin na 0961-432-4436. Yan po yung ating hotline na pwede po ninyong tawagan kung kayo po ay merong mga gustong itanong, meron po kayong suggestions na makakaganda po lalo sa ating probinsya. Ito na po yung pagkakataon ninyo para po makausap ang ating governor. At eto, buena mano, meron na po tayong isang caller. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Apo, ano pong pangalan nila, sir? Melvin Peñarobia po, ng Mungpong. Melvin Peñarubia ng Mungpong. Ayan, nasa kabilang linya po ang ating governor. Magandang hapon po, Gob. Ay, Melvin, ano mo ay paglingkod? Ay parang napakisiyo lang po ako ni Mr. Luis Delgado. Ano daw ang hinihiling? Gawa po doon ba sa paalaga niyang baka ay wala raw pong mapagpabarakuhan din sa amin. Ay kung paano raw po siya makakapagpabarako ng bakang yun. Andres, kailangan siyang kunin mo yan kay Robert. Kay Dr. Victoria. Opo. Kung paano yan, ha? At tulungan natin kung paano, anong kamo yung problema, Wala yung baka raw po niya ay walang mapagpaasawahan din sa amin sa Mungpong, yung alaga po sa inyo na baka. Wala rin, oo. Sige, i-repair natin kay veterinarya natin, ha? At matulungan yung kaibigan niyo. Opo. At tawagan nung kay ni Grandrev, Okay po. Sige na. Opo. Okay. Salamat po. Tatawagan mo. Salamat po. Yun lang po. Salamat po, Gob. Okay. Ingat po. Salamat po. Okay po. Ayan, ang ating buena manong caller sa atin pong linya. At dumako naman tayo doon po sa mga text messages ng ating mga taga-pakinig ngayong hapon na ito. Sabi po ng isang nag-text dito, gandang hapon po sa inyong lahat. Tanong ko lang po kung kailan po yung payout sa AX dito po sa Tawiran. Salamat po ng madami. Okay, brother, may patanong dyan sa Helen Alcoba kung kailan mababayaran yung ating AX natin. Oo, kaya kay Joel Risella. Oo. Okay. Okay pa. Sige. Okay po, ayan. At sabi naman po dito ay Good PM Gov, hayaan niyong maging daan ang inyong programa para batiin ang aking pamangkin sa kakatapos lang na Agri Board Exam sa 10, ano ito? Examine siya ay top 9. Congrats kay Marvin Alvaro Rehis ng Barangay Lipa. Mabuhay ang mga batang Marinduqueño. Oo. Congratulations din. At talagang maraming magagaling tayong kababayan dito. At todo naman po ang support na namin sa ating mga kabataan, lalo dyan sa mga pag-aaral. Ano po? Okay. Sige po. At mag-aral mabuti. Ayun. Ako, congratulations sa Marvin Alvaro Rehis ng Barangay Lipa. At sabi naman po dito ay magandang hapon po. Okay, nabasa ko na pala yung isang yun. Itong isa naman po. Ask ko lang po kung ano na ang resulta ng request kong makina sa BFAR. Si Rexon Roldan po ito.
Okay, so anuhin ho natin yan at kung pwede na ma-accommodate ho at yung nakukuha nating supply ay kakaunti eh. Pero maabisahan ho kayo pag meron na ho tayong makukuha. Ho? At anyway, pakicheck mo ulit sa Brandred itong request na ito. Ha? Ano bang kailangan? Makina makamo. Titignan mo natin kung dumating ang ating supply. Ho? Okay po. At sabi naman po dito ay, gandang gabi po, Governor. At tanong ko lang kung kailan ma-release ang medical assistance at saka yung social pension ng senior citizens. Salamat po ng marami. At papalok po ni Brandred at nandiyan naman ho yung cellphone, para po natin matulungan. Sige, Brandred, pakicheck mo kayo na mababayaran, ha? Okay po, opo. Okay po. Ayan. At ayan, open na po ulit yung ating linya. Pwede na po ulit kayong tumawag 0961-432-4436. Yun po yung ating hotline. At pwede na kayong tumawag sa mga may concern. Eto po, tanong po ng isa dito. Bakit po hanggang ngayon ay hindi pa rin nagiging state university ang MSc? Di po ba matagal na po approve para maging state university? At meron pang ilang inaayos lang ho, pero tinatrabaho na ho natin. Hopefully, bago matapos ang taon, may konti lang na na inaayos pa at malapit na. Sige ho, thank you ho. Okay po. At sabi naman po dito, madami na pong solar lights sa highway ang hindi na po nailaw. Baka po magawan ng paraan. Checken ho natin doon sa mga contractor at para mapalitan ho yung mga ilaw ho. Ganyan yata talaga yan. At siyempre nakakatamaan ng hangin na malakas o bagyo. May mga reports man ho kami at follow up natin sa contractor ho. Okay po. At doon po sa mga may concern, pwede rin po kayong mag-comment dito po sa ating comment section sa Facebook Live sa radyo natin Santa Cruz. Si John Mar Rodriguez Calvindra, ayan. Sabi po niya ay shout out from Santa Cruz, Marinduque, Barangay Baliis, Sitio, Bantayan, Family Rodriguez. At si 31 po ay laging madami siyang mga puso-puso ditong isinend. Sila po ay laging nakikinig dito po sa ating programa. Okay ho, sa 31. At hinihintay ho natin na kanyang mga question. Ayan. At ano pa yung mga nandito? Sandali lang po. Parang kanina ay meron atang nagapabati. Sir Dran Reb, nawala yung nag-text. Okay. Sabi naman po dito, sana po ay masabihan yung kontratista ng widening sa Tarog na medyo paspasan ng kaunti yung inagawa nila. Hindi po katulad ng CLM at GTJ na malapit nang matapos yung inagawa nila. Ano daw yun? Sana daw po ay masabihan yung kontratista ng widening sa Tarog na medyo paspasan ng kaunti yung inagawa nila. Hindi po katulad ng CLM at GTJ na malapit nang matapos yung inagawa nila. Papacheck ho natin kung sino yung contractor at papaabisuhan ho natin na expedite ho yung paggawa ho at malalaman ho natin. Tingnan ho natin kung proyekto ho ng probinsya yan o ng DPWH. Incidentally ho ay magkakaroon na ho tayo ng bagong district engineer at nag-end na ho yata yung term ni
ating dating District Engineer Evelyn Cortoliano. Ho. So, congratulations kay Evelyn at dami hong tulong sa ating mga kababayan. Ho. At nakakatuwa po at marami pong napagawang infrastruktura, kalsada, tulay, flood control, mga buildings, dami-dami ho. Maraming salamat dating District Engineer Evelyn Cortoliano for a job well done. Malaking utang na loob po ng mga Marinduqueño sa iyo at napakadami pong nagawang mga proyekto na ikabubuti po ng ating lalawigan. Ano ho? Okay. Okay po. Ayan. Doon po sa ating mga taga-subaybay, open na po ulit ang ating linya. Doon sa kaninang tumawag ay tawag po ulit kayo at pwede na pong ma-entertain yun pong inyong mga concern. Ayan. Dito po sa programa ng ating governor. Samantalahin po natin ang pagkakataon na ito para makausap at masabi po natin ang mga gusto nating sabihin sa atin pong governor. Hanggang 6:00 lang po kami ng hapon, ngayong hapon na ito. Meron pa pong nagtanong dito. Tanong ko lang po kung meron na po bang urologist na doctor sa provincial hospital. Thank you po. Hindi ko ako sigurado dyan. Urologist ho ay may ano ho yata tayo, may special consultation ho. Di ba abisuhan ho natin kayo kung sino man yung nagtanong ho. Tanong natin kay Doktora Makayaon. Oho, at meron naman po siya ditong meron naman po siya ditong contact number na nandito para po matawagan siya ni Sir Dranreb. Dapat lang po ay open yung inyo pong mga linya. Kung hindi man po ngayon ay bukas, ayan. Hanggang Friday po ay si Sir Dranreb ay tatawag sa inyo. Abangan nyo lang po yung kanyang pagtawag doon po sa inyong mga concern. Doon naman po sa nag-comment sa atin sa Facebook Live ay pwede rin naman po ninyong ilagay yung inyong mga contact number para po kayo ay matawagan mismo sa inyo pong cellphone. Nag-comment si Jem Rodriguez, pabati po si Jomar Rodriguez at pakibilisan na daw yung tinatahi niya. Ayan, may mga nagka-comment po dito sa atin sa Facebook Live at medyo wala pa po ulit na pumapasok wala pa po ulit na pumapasok ng mga tanong dito kaya tawag na po kayo kung meron pa po kayong mga tanong at yan po yung aming aantayin hanggang maya-maya. Anong balita pa? Ang ating pong mga babayan, ating pong sinasabi yung MAIP po, yung libreng gamot, ay magpunta sa BHW para ho kayo ay mabigyan ng form, na intake form para ho makalagay ito kung ano yung sakit nyo, ano yung gamot sa kailangan, at kumari ho ay may prescription ho kayo na ikabit nyo na ho dun sa intake form, para ho kayo ay mabigyan ng libreng gamot. Marami ho tayong gamot, mga kababayan. So, huwag nyo sayangan yung pagkakataon. Ito, mga 3-month supply, ay nagbibigay ho tayo, So, meron pa ho tayong medical assistance, financial assistance. So, magtanong lang ho sa ating mga BHW, meron ba bang text sa Sunshine? Wala pa pong pumapasok. Well, yun hong mga binhi ng gulay, magbibigay na rin tayo, At gusto ho natin yung ating mga kababayan ay nagtatanim na sa kanilang bakuran, sa mga backyard nila, yung mga ganyang gulay, para po hindi na bumibili. Yung gulay ho natin, imported po sa Divisoria, medyo sayang naman ho yung pera. At nakuha na ho namin yung incubator mga next year, so mamimigay na ho tayo ng mga sisiw sa mga pamilya para palakihin nyo. Mga native naman din ho ito.
para hindi na kayo gumagasta masyado sa feeds, ano? So, magkakaroon din ho ng mga dispersal. Yun hong ating, butterfly business. Nagbibigay ho tayo ng butterfly cage. Kaya ho, pag magtanong-tanong ho kayo sa barangay office, ho? At yan ho, ginagawa ng Dolly Tupad. At meron din po training sa TESDA. Kaya palagi ho kayo nagtatanong dyan sa barangay. Pasyal-pasyal ho kayo dyan. Andiyan naman yung secretary, si Kapitan, ay palagi nyo hong, tatanungin kung ano ba yung mga programa dyan, ano ba yung mga proyekto dyan. Dami-dami ho namin kinukuha ni Kong, Lord Alan Velasco, si Vice Governor Lynn Angeles, atin pong gamitin. Kasi po, hindi man po madaling kumuha ng ganyan mga benepisyo at mga livelihood na support, So, yan. At yung tangkilikin yung mga programa at proyekto po ng ating probinsya at office po ni Congressman Lord Alan Velasco. At katulad po nung isa dito, meron pong may pumasok ditong tanong si Lovely Garay. Sabi po niya ay magandang araw po, Gov. Presby Velasco. Maari po kaya akong makahingi ng tulong pagdating po sa trabaho. Salamat po. Oo naman. Kailangan ay may natapos lang o kaya ay natapos kayo sa TESDA. Ating pong Public Employment Service Office, yung PESO, ay headed po ni Alma Timtiman. Kaya napakagaling po yan. So, ayun po. Adrandred, tawagan mo yan para tumitin ng mga kanyang mga biodata, mga dokumento para matulungan natin magkatrabaho. Yes po. Okay po. Okay po. At si 3-1, sabi niya, thank you po sa butterfly cage. Oo, at pinapadami ho natin yan. At tinuturing ho tayong butterfly capital of the Philippines. At may pinaplano ho kami na magkakaroon po tayo ng pang-turista na event, maring Grand Fiesta at Marinduque, na lahat po ng mga bayan ay magpa-participate ho sa month of May, baka yung last month of May. At para po malakihang selebrasyon, at yan po ay pang-turista natin at saka yung ating po mga kababayan na bumabalik po sa Marinduque para may nakikita po silang masaya. So, ganyan po ay tuloy-tuloy po ang ating pagpapalakas ng tourism industry. Pareho ang meeting namin. So, tulong-tulong po tayo. Inganyahin po yung mga kaibigan nyo sa Maynila, sa ibang lalawigan na pumasyal sa Marinduque. Para po sila makita na kung anong kagandahan ng Marinduque. So, ayan. Kung wala na bang nagte-text Sunshine? Wala po ulit. Anyway, tuloy-tuloy naman kami pagpapaganda ng ospital natin. Kaya nga ho, yung meron tayo dyang x-ray, yung pang blood test, pagpa-check up ho kayo. At kasama ho yan dyan sa ating tinututukan ngayon. Kailan ho natitesting kayo ECG, kung may nararamdaman ho kayo na masakit sa katawan, ang importante ho ay basta may symptoms o may nararamdaman ay magpatingin ho kaagad sa doktor Yan ang napaka-importante sa atin. Kaya sipag ho tayo basta tungkol sa kalusugan para ho hindi ho tayo nalalagay sa alanganin. Ang sinasabi nga ho an ounce of prevention is worth a pound of cure. Huwag mo nating intayin na malala na yung sakit, saka natin aayusin at gagamutin. Kapakahirap po. Minsan nga ho, kumukuha na tayo ng kwarto sa ospital, hindi pa ho makakuha. Biruin niyo ho yung delikado sa atin. Always stay healthy. Yan ho ang ating objective. Iwasan ho yung mga bisyo. Yung paninigarilyo, hindi ho talaga maganda yun. Although si Governor ho, inanigarilyo noon, pero tinigil ko na ho. At na-realize ko rin na hindi ho maganda yung paninigarilyo. Yung
pag-inom ho ay medyo moderate. Ano ho, hindi ho yung lasingan ng todo. Hindi ho ganyan ang pag-inom. Social drinking lang. Ano ho, para masaya-saya lang. Pero kung excess na ho, delikado ho ang liver nyo dyan. Delikado ho lahat yung ibang parte ng katawan nyo. Mamaya, pag lasing pa, ma-aksidente pa kayo. Iwasan ho yung mga bisyo at clean living ho tayo. Importante ho yung health. Tayo rin magsisisi pag sa huli, biglang tinamaan ho tayo ng mabigat na sakit. At mamaya, baldado na tayo o ika-ika na stroke. Kumain din ho ng tama. Iwasan ho yung maraming may cholesterol na pagkain. And then mag-exercise ho palagi. At ang ating mga senior citizen ho, ang kasabihan ho, ay kailangan ho kayong gumagalaw, kailangan naglalakad ho kayo. Kung hindi ho, yung mga muscles at saka nerves sa leg ay maapektuhan ho. Tagal-tagal ho, mawawala yung body mass, lalo ho kayong manghihina. So, pag may panahon ho, mag-exercise, maglakad. Ayan, sama-sama ho kayong naglalakad ng mga kaibigan nyo. Always maintain a good relationship with your friends. Importante ho yung ganyang relasyon. Meron ho kayong kakampi. Syempre ho, pagdating ng panahon, nagkakaedad, ang dami nyo ng problema, dami nagsasaramdaman, iba na ho yung may suporta, iba na yung may kaibigan, ha? So, Sunshine, wala na ba tayong text message o calls? Medyo wala pa pong etong isa na meron po ditong nag-comment ay si John Mar Rodriguez Calvindra. Natanong po niya kung pwede po bang magtanong. Ayan, medyo nawala si Gov sa ating linya. Ating tanongin. Ayan. Ayan, medyo nawala po ang ating governor. Si John Mar Rodriguez Calvindra, sabi niya, pwede po bang magtanong, nasa magkano na po ang pamasahe pa uwi ng Marinduque galing Manila? 400 na yata. I may be wrong, pero parang ganun ho. Tumaas ho yata yung yung pamasahe. Pero kung estudyante kayo o senior citizen, ang alam ko libre na ho yata yun dyan sa barko. So, pero kung hindi ho kayo ganoon, senior citizen o estudyante, 400 na ho yata ang tingin sa barko. Baka ho masyado kasi mataas ang krudo. Saka tumaas na rin ho ang minimum wage. Bali ho doon sa may mga empleyo na higit 10, 395 pesos na po. Ang minimum wage sa Marinduque. Okay po. At meron naman po ditong nag-text. Magandang hapon po, Governor. Mahingi po ako ng pamasko sa inyo. Si Arnulfo Portento po ito. Sige, let's take note of that. Paalala mo sa akin. Hindi natin kung anong pamasko maganda. Tama-tama po. Lalo ngayon naman, mapasko na, ay maghahinay-hinay naman po kita sa pagkain naman ng mga matataba at saka mga matatamis. Po? Tama ho yun. Yung matamis ho, talagang delikado sa blood sugar. Pag mataas ho yan, pumupunta sa diabetes. Pag nagka-diabetes ho kayo, ay apektado lahat ng organs. Hindi lang ho isa. Lahat ho ng organs sa atin apektado, pati mata affected. Yung tiyuhin ko nga nabulag dyan sa diabetes Yung iba naman nai-stroke. Nagbabara ho yung mga ugat. Yung excessive na kanin, delikado rin ho yun. Kaya, pag kumakain ho kayo, kailangan nag-exercise din. May pampawis din. At yung mga maraming may cholesterol na pagkain, yung mahihilig ho sa lechon, yun ho, kung makikita nyo kung gaano karaming cholesterol ang pinapasok natin sa ating katawan, basta karne, lalo yung taba ng baboy o yung balat ng baboy, kahit masarap. Naku po, kung makikita nyo lang, kadami-dami pong cholesterol. Kung araw-araw ho kayo kumakain yan, naku,
di talaga ho magbabara yung mga ugat nyo. Di barado ho ang ugat sa puso, barado ang ugat sa utak, ayun, nagkaka-stroke ho. Kaya yung pagkain ho ay napaka-importante, iwasan yung nakakapagbigay ng mataas na blood sugar. At lalo ho yung cholesterol naman, iwasan din ho yun. Yan, dalawang yan ay napakabigat. Ano ho? So, atin pong pipiliin ang mga pagkain. Meron pong mga guide dyan tingnan nyo lang sa Google, sa YouTube. Mahihilig ho dyan. Makikita nyo ho. Ano ang mga pagkain na nagpapataas ng blood sugar? Ano ang mga pagkain na magpapataas ng cholesterol? Ayan, tignan nyo rin ano yung epekto sa inyo. Alam nyo, may mga bata pa, bigla nag-goodbye na ho. Dahil grabe ho ang epekto sa kanilang organs. So, health is wealth palagi ho. Kung gusto nyo, masarap ang buhay, maayos, matagal nyo kasama yung mga pamilya, kumain ng tama, kumain ng gulay, uminom ng maraming tubig, mag-exercise, iwasan yung mga bisyo. Yun ho. Marami naman hong paraan para maging masaya. At yung mga droga, lalo ho yun. Drug-free ho tayo. Maniwala ho kayo. Ako'y naging member ng Dangerous Drugs Board. Alam ko ho yan. Oras na ma-addict ho kayo dyan. Naku po, mahihirapan na kayong rehabilitate fully. Maniwala ho kayo, napakagastos. Yung mga konting panandalian, ang epekto niyan ay pangmatagalan na perwisyo sa inyo. Kawawa pati mga pamilya, isipin nyo kung ano epekto sa pamilya nyo, mga kapatid, pati yung pondo nyo, apektado. Naku, Diyos ko, puro gulo lang po ang gagawin yan. Yan. Nagpasahan siya. Malapit natin mag-6. Opo, 6:00 na po. Lampas na pong 6:00. Sige, Andre, pagbigay ka ng mensahe mo at papaalam na tayo. Ayun. At medyo, kaya po siguro wala hong masyadong nagsisend ho ng mga concerns po nila ay may ilang mga barangay ho sa Santa Cruz na nakaka-experience po ng brownout ngayon. Ay, may natawag pa po Gov. Yun. I-entertain na ho natin at last na po ata. Okay. Entertain lang po natin yung ating isang caller. May pahabol po. Ayan, pakihinaan po yung inyong monitor dyan. Nag-feedback po. Hello po. Hello po. Opo, ano pong pangalan nila? Elpidio Reploredo po. Taga saan po kayo, sir? Balogo po. Ano po ang concern natin? Nasa kabilang linya po si Governor. Magandang gabi po, Gov. Magandang gabi po. Ano may paglingkod sa inyo? Napalo ko lang po yung aking bakang inaalagaan. Ayun baka ho. Opo. Ilalagay ho namin sa lista yung pangalan nyo. At nandiyan naman yata, hintay-hintay lang ho yung supply. At medyo kahirapan ho ang baka ngayon ho. At meron yata diyang ayaw na mag-alaga baka mai-reto sa inyo. May paso sa inyo ho. Sige ho, at ganun ho gagawin natin. Depende ho kasi sa supply share Pero pag meron na ho, abisahan na natin kayo ho. Sige ho, abisuhan na natin ho kayo, sir. Okay na po, sir. Okay. Ay, Gov, ako po merong tanong pa po. Sige po, sige po. po. May libre po bagang titulo? Ano po yun? Yung tanong ko po kung may libreng patitulo. Libreng patitulo? Opo. Meron mo yan sa sa DNR ho. Ay Andre, kunin mo yung telepono at pangalan at magawa ng tulong dyan sa DNR ha. Okay po. At maturuan sa kung paano makakuha ng libreng patitulo ng lupa. Ha? Yes po, opo. Yan. Opo. Okay ho, sir? Salamat. Okay na po. Okay po. Ingat po tayo. Opo. Okay po, maraming salamat po. Ayan, at pansamantala na po tayong magpaalam. Sir Dranreb. Ayun. Yun. So, yun nga po, sa kanina ho na mga hindi ho nakaka-pag-send ng kanila pong concern, marahil po ay dahil brownout po sa ilang parte ng Santa Cruz. Meron ho kasing scheduled brownout.
Tapos gusto ko rin hong sagutin ho pala yung kanina po, yung sa Facebook comment ho na tungkol sa kung magkano na po yung pamasahe sa barko po. So ito po yung sa Star Horse at sa Montenegro. So ni-research pa ho natin ito. Salamat ho kay Sir Rene Quisada po ng Provincial General Services Office sa pag-send po ng updated na pamasahe. So ito po sa Star Horse Shipping Lines po, ang regular fare po ay 470 pesos, sa estudyante po ay 400 pesos, sa senior citizen po ay 335, sa mga bata naman po ay 235. So ito po ay sa Star Horse. Ito naman pong sa Montenegro po ay 470 din po sa regular, 400 pesos po sa estudyante. Sa senior citizens po ay 335 at sa children po or mga bata ay 235. So parehas lang po 'yon sa Montenegro po at saka po sa Star Horse. So parehas lang po 'yon. So sana po ay nakatulong. At yung pong ito naman pong mga concerns po natin na lagi natin pong ina-raise po dito sa program sa ating pong People's Hour tuwing Tuesday po ng hapon, alas 5 ng hapon, ay wag ho kayong mahiya na sangguni ho ng mga concern ninyo dito po sa ating pong programa. Nandito po si Governor at ako din po ay gagawan ho natin ng paraan para masolusyonan ito pong mga concern po natin. Tapos wag ho natin kakalimutan na i-like, i-follow at i-share po ang mga posts ng amin pong official Facebook page, ang Governor Presby Velasco, Province of Marinduque. So, babatiin ko lang din ho ng mabilis po yung ating po mga tagapakinig. Una na po si Sir Rene, Tito Rene Quisada po dyan po sa GSO at sa kanya po asawa si Tita Merly, si Kevisto, si Judith po at lahat ho ng mga tagapakinig po natin dyan sa Hupi, sa Bangkuangan, kay Tita Chit po, kay Tita Fe, kay Ma'am Mary Ann Basco, kay Ma'am Marigold Mendoza, sa mga masugid po natin tagapakinig dyan sa Bagong Silang. At nabati ko rin ho ang akin pong ninong, Kagawad Ricky Palmeri po, na naglibre ho ng massage sa amin kahapon. Salamat po, Kagawad. At sa mga taga Santa Cruz District Hospital po, kay Ate Ginalyn po, sa mga mababait na staff at nursing attendant, kay Ate Ramela Quisana, Nay Sarial, Ma'am Evelyn Jimena, nag-retire po nung nakaraang linggo po. Happy retirement po, tita. At syempre ho, sa happy po nila, ang napakasipag at napakabait po na si Doc Arlie Vertusio dyan po sa SCDH. So, happy listening po sa inyo dyan po sa SCDH. So, sa lahat po ng mga pumasa po pala sa bar exam ngayon pong araw, lahat po na nag-take this bar po 2023, ay congratulations po sa inyong lahat. So, yun lamang po, Gov, at see you po next week para masolusyon naman po yung mga concerns ng ating po mga kababayan. So, maraming salamat po. Maraming salamat, Grand Rev. At nagtatapos na naman po ang Governor's Hour. Mga po yung congratulations po sa mga nakapasa sa 2023 bar exams. Kasama na po dyan yung ating sa legal office, si Attorney TJ, yung isa pong kasamahan natin. Congratulations, TJ. At si Attorney Jude Sampang ay nakapasa rin din ho. At sana marami pong Marinduque ang nakapasa at kailangan po natin ng mga abogado rito sa Marinduque. So, katapos po ang Governor's Hour, katulad po ng Thursday, patuwang po natin si Congressman Lord Alan Velasco, si Vice Governor Lynn Angeles, ang po ng mga bukal dyan, Mael Lim, Mercy Incabo, Mercy Rihano, Mel Incabo at Danny Red. At wag po kayong magsawang makinig at tumawag, mag-text. Magtanong po palagi sa ating mga barangay officials sa mga programa at proyekto. Pangkiligin po Governor's Hour, ating pong tandaan mga babayan, ang kayo mabigyan ng magandang serbisyo kaunlaran ay ang aming kaligayahan. God bless all of you. Ito po si Tatay Go Presby with you. At advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Salamat.